Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Muli tayo ay mag-aaral, magpupuri, mananalangin sa umagang ito o sa araw na ito upang ating makatagpo ang ating Panginoon. Sa umagang ito, ang paksa natin ay pamamagatan nating ang dakilang tagapamagitan. Ang dakilang tagapamagitan o kaya ay tinatawag nating intercessor or mediator. O ito yung tinatawag nating parang abogado natin, tagapamagitan. Ngayon, ang tanong ay ganito. Nung bang si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli at pumunta sa langit, ano ang kanyang ginagawa sa mga panahong ito? Ano ang kanyang ginagawa ngayon? Ang paksang ito ay mahalaga dahil ito ay tumutungkol sa ginagawa ni Kristo na natutungkol sa atin. At ano naman yung natutungkol sa atin? Napakahalaga sapagkat ito ay nakaugnay sa ating buhay na walang hanggan, sa ating kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya nga ang tanong ay ganito, ano ang ginagawa ni Kristo sa mga panahon ngayon? May dalawang bagay na ginagawa si Jesus. Ano ang dalawang bagay? Una, gumagawa siya ng mansyon natin sa langit. Pangalawa, namamagitan siya sa Diyos Ama para sa atin. Yung kanyang trabahong being a mediator, tagapamagitan. Dalawa ang ginagawa niya. Yung una, na gumagawa siya ng mansyon sa langit, ang sabi ng Biblia, sa Juan 14:2, ang sabi, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ang Diyos po pala ay abalang-abala. Si Kristo ay abalang-abala doon sa langit sa paggawa ng ating mansion. Sabi ho na ibang translation, in my Father's house are many mansion. At tayo po pala ipinaghahanda niya. Handa ka bang pumunta doon? Kaya nga kung handa kang pumunta doon, dapat ay ating tanggapin si Kristo, unawain natin ang kalooban niya, at patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban sa atin. Pero itong napakaganda. Tandaan nyo, ang Panginoon ay nag-abalang-abala sa paghahanda ng ating matitirhan. Nawa ay abala ka rin. Abala ako, abala tayong lahat upang pumunta sa lugar na ipinangako ng Diyos. At ang ating Panginoon din ay abala sa pakikipamagitan sa atin. Nais ko po na samahan niyo ako sa pagbasa ng Biblia sa aklat ng Hebreo sa chapter 7 verse 24. Chapter 7, verse 24. Ano po sinasabi sa atin? Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagka-saserdote. Si Jesus ay buhay magpakailanman at siya daw po ay hindi na mapapalitan sa kanyang pagka-saserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Tandaan niyo po yung salitang, lubusan niyang maililigtas. Sino? Ang lumalapit sa Kanya. At ang sabi niya dito, si Jesus ay nabubuhay magpakailanman at namamagitan siya para sa kanila. Sabi ng Hebrew chapter 9, verse 26, ituloy po natin, si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Mas mataas pa po siya sa kalangitan at siya daw po ay makatutugon sa ating pangailangan. At siya daw po'y walang kapintasan. Ibig sabihin, kung ang kailangan natin ay kapatawaran ng kasalanan, si Jesus ay makakapagpatawad sa atin sapagkat siya mismo ay walang kasalanan. Nahihiwalay siya sa mga kasalanan. At higit sa lahat, mataas pa siya kaysa sa kalangitan. Doon po sa Lumang Tipan, sa Leviticus chapter 4, 16 to 18, makikita natin ang trabaho o ang katungkulan ng pare, tinatawag na high priest o saserdote. Siya ho ay mediator. Mediator. The priest is a mediator with the holy God on behalf of a guilty sinners like us. Nakikipamagitan po siya sa isang banal na Diyos at sa isang makasalanan na taong nilalang katulad natin. Ang nag-aalay po siya ng dugo
Tinatawag po itong sin offering to the Lord. Sin offering to the Lord. Kaya, ayan ang trabaho ng pare. Kaya nga, si Kristo ang dakilang saserdote. Praise God! At mayroon tayong dakilang saserdote. Ang tanong po ay ganito, yung po bang kaligtasan natin ay tinatapos pa ni Kristo? Tinatapos pa ba? Hindi pa ba ito tapos? Tapos na po. Tapos na. Perfect, absolute salvation ay naipagkaloob na ho ng ating Panginoon sa atin. Hindi na kailangan ang ano pa mang sakripisyo. Hindi na kinakailangan ang iba pang dugo. Sapagkat, ang sabi ni Kristo, sa Juan 19, versikulo 30, o John 19:30, ang sabi niya, nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanya sinabi, naganap na. Sa ibang translation, lalo na sa English, ay very specific. It is finished. At iniyukayok niya ang kanyang ulo, inibaba po niya, initungo niya ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. Dedo na. Pero ang sabi ng Panginoon, it is finished. Salvation is perfectly complete. Kompleto na po ang kaligtasan natin. Ang gagawin lang po natin ay ang lumapit sa Kanya at magpakumbaba tayo sa Kanya. Bakit si Kristo ay karapat-dapat na maging saserdote, maging mediator o maging pare natin? Number 1, nagmula siya sa tao. Siya nagmula sa tao. Alam natin siya ay Diyos, ngunit naging tao siya. Pangalawa, siya'y itinalaga ng Diyos. Itinalaga po siya ng Diyos. Pangatlo, siya po'y tinawag ng Diyos. Diyos ang pumili at tumawag sa Kanya. At dahil dito, siya'y naglingkod sa Diyos. At itong pinakamaganda, siya ay nagkaloob ng Kanyang sarili doon sa cross. Ipinagkaloob po niya ang Kanyang sarili doon sa cross. Basahin po natin ang mga sinasabi ng kasulatan. Hebrew chapter 5, verse 1, verses 4 and 5. Isa-isahin po natin. Ang sabi ay ganito, ang bawat saserdoteng pinili sa mga tao ay itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa Kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa Kanyang sarili sa pagiging saserdote, siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa Kanyang, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Maliwanag po, si Kristo ay pinili ng ating Panginoon. Ngayon, kanino itinulad sa pagkapare si Jesus o sa Kanyang pagkasaserdote? Siya po'y itinulad kay Melchizedek. Sino si Melchizedek? Siya po ang hari ng Salim. Siya po ang hari ng kapayapaan. Sa lumang tipan ay nakatagpo ni Abraham si Melchizedek at siya po'y tinatawag na pare ng kataas-taasan. Alam niyo po kung sino siya? Siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa Old Testament, siya po ang pare. Hebrew chapter 5 verse 6. Ang sabi, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Amen? Ngayon, maliwanag na si Kristo ay ating tagapamagitan. Maliwanag ho sa liwanag ng mga salita ng Panginoon na si Jesus ay ating intercessors. Ngayon, saan ginaganap ni Jesus ang pagiging pari niya o intercessors? Saan po? Sa langit. Sa langit niya po ito ginagawa. Ano ang sabi ng Hebrew chapter 9 verse 24? Sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao. Yun yung templo lang. Hindi ho siya doon pumasok. Hindi ho yung structure lang na ginawa ng tao. At ang sabi niya, ito'y larawan lamang ng tunay, kundi sa langit siya pumasok. Saan daw po pumasok? Sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Namamagitan. Kailanman si Jesus ay hindi pumasok sa Holy of Holies nung nandito ho siya sa lupa. Hindi ho siya pumasok. Doon lang ho siya sa labas ng doon po sa gathering lang. Wala po doon sa pinakabanal na pook.
Bakit? Sapagkat si Jesus ay papasok hindi sa gawa ng tao, kundi sa gawa ng langit. Doon sa langit, doon siya papasok sa langit. At siya'y nasa harapan ng Diyos, at siya ay anong ginagawa niya sa harapan ng Diyos? Siya'y namamagitan para sa atin. Wow! Praise God, may tagapamagitan tayo. Kaya pala, nung si Esteban ay binabato upang siya'y patayin sa bato, sa Acts chapter 7 verse 55, ano sabi ni Esteban? Ang sabi niya ganito, ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Ano po nakita ni Esteban? Napuspos ng Espiritu habang siya binabato. Nakita niya ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. Wow, yung pala ang throne of God, maliwanag. At sino nakita niya? Siyempre nakita niya ang Diyos sa paligid ng Diyos. Di nakita rin niya ang Diyos Ama. At sino pa? Nakita niya ang pangatlo, si Jesus na nasa kanan ng Ama. Praise God. So maliwanag sa panahon ngayon. Ang ating Panginoon bilang isa sa Trinidad, Holy Trinity, naniniwala ho tayo sa banal na Trinidad. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Maliwanag na si Jesus ay nasa kanan ng Ama. Ibig sabihin, siya po'y nagiging tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Bakit mahalagang may abogado tayo sa langit? Tagapamagitan or intercessors. Bakit mahalagang meron tayong abogado? Nakapunta na ho ba kayo sa court? Nakapunta na ho ba kayo sa mga regional trial court? Alam niyo ho, pag ho sa mga ganong bagay, napakahalaga na tayo po ay mayroong tagapamagitan sa atin. Kasi pwede tayong matalo sa kaso. Hindi natin alam kung ano ang mga legal na bagay, ang hindi dapat sabihin at ang dapat sabihin. Ngunit kung may abogado tayo, malakas ang loob natin, di ba? Kapag tayo ay mayroong legal counsel. Ano ang sabi ng unang Juan, kabanatang 2, talatang 1? Ang sabi po niya dito ay ganito, 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ano daw ang gagawin? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Paano ho tayo makakatanggap ng kapatawaran sa ating kasalanan? Paano po? Kung ipapahayag natin. Ang hirap naman hong patawarin ng isang taong hindi humihingi ng kapatawaran. At ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Ang sabi niya, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasamaan. Pagsalansang. Bakit? Bakit si Jesus ay may karapatang linisin tayo? Sapagkat si Jesus ay matuwid. Wala pong pwedeng magpatawad ng ating kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Hindi ho ang pangkukumpisay. Hindi ho yan sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, kung tayo ay magpapahayag ng ating kasalanan, at tayo ay lalapit kay Kristo, tayo po ay kanyang patatawarin. Bakit? Sapagkat siya ay matuwid. Si Kristo ay matuwid. At siya lang ang pwedeng magpatawad, maglinis ng ating kasalanan. Ikaw at ako, kapatid, ay makasalanan. Tayo po ay marami ho tayong pasaway na ginawa laban sa Diyos. Ngunit itong mabuting balita, glory to God. Nung lumapit tayo sa Kanya, pinatawad niya tayo. Ano ang alok ni Kristo sa atin? May alok po ang Panginoong Hesukristo sa atin. Una, siya po ay humihingi. Pwede tayong humingi sa Kanya ng kapatawaran. Yan po ang alok ni Kristo. Lumapit ka sa akin, di kita itatabon. Pangalawa, si Kristo ay matapat na kaibigan natin sa korte ng langit. Ibig sabihin, pag tayo nasa korte ng langit, tayo'y inaakusahan ng demonyo, o yung ating mga gaway, nakikita ang ating mga pagsalansang sa araw ng paghatol, andyan po si Kristo, ang matapat nating kaibigan. At sasabihin niya po, Ama, mayroong dugo siya ng aking dugo. May bahid po siya ng dugo ko. Ibig sabihin, ang taong yan ay humingi ng kapatawaran sa akin. Tanggapin natin siya sa kalangitan. Hallelujah! Pangatlo, meron tayong personal na representative sa langit. Personal.
Ang hirap po kaya na wala kang padrino, parang padrino ano sa atin, papasok kasi sa opisina, hindi mo alam, wala kang kakilala. Ang maganda kung mayroong nag-i-endorse sa atin, di ho ba? Maganda kung mayroon tayong kaibigan sa isang lugar, sa isang kumpanya, sa isang institusyon, sa government office. Meron tayong, yung po ba nagiging daanan natin, nagiging tagapamagitan. At yan po ang trabaho ng ating Panginoon. Meron po tayong personal representative sa langit. Kaya nga ho, huwag ka nang mag-alala. Ang kailangan lang kung tayo ay may pangailangan sa kalangitan, manalangin sa pamamagitan ng pangalang Jesus. Kaya ang sabi niya, anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo. Kapatid, huwag ka nang mag-alala. At huwag ka na ring magpatumpik-tumpik. Buong pananampalataya. Manalig tayo at lumapit sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah! Pwede tayong manalangin kahit saan tayo nasaan at alam nating nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Yan po ang pang-apat. Pwede tayong manalangin kahit saan at alam nating nakikinig ang Diyos. Sapagkat meron nga ho tayong tagapamagitan. Panglima, ito hong ating tagapamagitan ay naging tao. Si Kristo ay naging tao rin. Kaya nauunawaan niya ang ating kahinaan. Dahil naging tao rin siya. Bagamat siya'y Diyos, siya'y naging tao. Kapatid, praise God. Isang dakilang tagapamagitan, saserdote, isang dakilang intercessors, ang ating pong Panginoong Hesus. Pang-anim, ipagtatanggol niya tayo sa akusasyon ni Satanas. Ito, mabigat. Si Satanas po ay walang ginawa kundi akusahan tayo. Inaakusahan tayo, sinungaling yan, taong yan. Yung taong yan, may lihim yang iginagawa, patago. Sa isip niya, may naglalaro sa isip niya kasamaan. Alam ko yan, nakikita ko yan. Binabantayan ho tayo ni Satanas. Minsan ang akusasyon niya ay totoo, minsan hindi. Sa malamang sa hindi totoo. Akusasyon lang. Hindi pa naman totoo. Kaya nga accuser. Accuser siya sa atin. At inaakusahan tayo niya sa langit. Natandaan niyo po si Job. Si Job ay inakusahan ng kaaway ni Satanas. Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng pahayag 12 Gs. Pahayag 12:10. Ang sabi, pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Pinalayas na. Ikaw nga Satanas, tumahimik ka. Sabi ni Kristo, wala kang ginawa kundi akusahan ang mga taong tinubos ng aking dugo. Kapatid, kung ikaw ay nagpatubos sa dugo ni Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at personal na tagapagligtas, makakaasa ka, mayroon kang tagapagtanggol. Ngayon, nais ko sanang maintindihan nyo, si Kristo ay tagapagtanggol. Halimbawa, isang kwento sa buhay ng ating Panginoon habang siya ay nasa lupa. Sa Lucas 22:31-32. Ang sabi niya kay Simon, 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 kay Pedro, Apostol Pedro yon. Ang sabi niya, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya. Humihiling pa si Satanas, nagre-request. At hindi siya makakagalaw para saktan ang mga anak ng Diyos na walang kapahintulutan ang Panginoon. Ang sabi niya, hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat, hindi lang si Simon o Pedro, kundi lahat ng disipulo ay subukin. Subalit idinalangin ko na. Nanalangin na si Jesus in advance. Nag-advance na ang Panginoon sa panalangin. Sabi niya, na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. Di ba, nung hinuli si Kristo, takbuhan na, pulasan na ang mga alagad. Kanya-kanya ng tago. Parang nawala ang kanilang pananampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon, ipinanalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. Ang Diyos po si Kristo ay naging tagapamagitan. Kaya naman po,
pagkatapos na mabuhay, na maguli ng ating Panginoon at pumunta sa langit. Anong nangyari sa 12 disipulo? Aba, kanya-kanya na pong misyon, kanya na hong paghayo. At sila pong lahat ay dumanas ng, maliban kay Juan the Revelator, na sumulat ng pahayag. Lahat po sila ay humayo sa iba't ibang dako ng mundo at sila po'y dumanas din ng kamatayan, alang-alang sa mabuting balita. Mga kapatid, ipinagtatanggol tayo ng ating Panginoon sa accuser. Pinagtatanggol tayo ng ating Panginoon doon sa korte sa kalangitan. At doon din po sa trono ng Diyos, ang ating Panginoon nakikipamagitan sa atin. Panginoon, yan mong taong yan, kahit naman po ay pasaway, kahit yan ay adik, kahit yan ay mamumusong, kahit yan taong yan ay mandaraya, mamamatay tao, rapist, kahit na taong yan ay mayabang, relihiyoso, akala sa tingin niya siya ay righteous, kahit ang taong yan ay manggagancho, ang taong yan ay adulterers, name it. Ngunit ang taong yan, nagpakumbaba. Ang taong yan ay nagsuko ng buhay niya sa akin. Ang taong yan ay nagsisi. Ama, namatay po ako sa taong yan. Ang taong pong yan ay tinanggap ako bilang Diyos at personal na tagapagligtas. May bahid po siya ng dugo ko. Kaya Ama, hinihiling ko, patawarin natin siya. Ama, tanggapin natin siya sa paraiso, sa kalangitan. Wow! Amen? Amen? Kung ang kaligtasan ay naibigay ni Jesus, ano pa ba ang iyong panalangin sa ngayon? Mahirap ba sa Panginoon ipagkaloob ng Diyos ang iyong mga kahilingan? Ang kagalingan mong pisikal? Mahirap bang hindi ipagkaloob ng Diyos ang iyong hinihiling na mabuting buhay? Katagumpayan? No. Kung tayo'y lalapit sa Kanya at mananalangin, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Impossible with God is not impossible with men is not impossible with God. Amen? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Tandaan mo yan. Ano ngayon sa atin? Sa ating conclusion. Ano ngayon? Hayaan mo na bigyan kanya ng biyaya, lakas at karunungan. Ano pa? Magtiwala tayo sa ating kaibigang matapat. Sino nga ang ating kaibigan? Si Jesus. Dahil makakaasa tayong mapapangalagaan ng Diyos kung ano mang ipinagkatiwala natin sa Kanya. Mapapangalagaan niya. Halimbawa, ang iyong kaluluwa, ang iyong pinakamahalagang bagay sa buhay natin, ang ating kaluluwa. Mapapangalagaan niya ng Diyos. Kaya nga, ang ating pag-ibig sa ating Panginoon ay pwedeng ipagkatiwala natin sa Kanya. Manampalataya tayo sa totoong Diyos. Hindi ho sa nililok ng bato. Hindi ho sa nililok na kahoy. Ipagkatiwala natin sa Diyos ng Biblia. Sa Diyos na buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Gawin natin ang sumamba at manalangin lagi sa Kanya. Tayo'y sumamba, manalangin sa ating Diyos na buhay. Dahil Siya'y ating dakilang tagapamagitan. O napakasarap isipin na mayroon ka pong nangunguna sa iyo sa kalangitan at nagdadala sa iyo, nag-a-usher sa iyo papunta sa trono ng biyaya ng Diyos. Praise God, praise God, praise God. At yan ho ang gawain ng ating Panginoon sa atin. Meron hong umaakay sa atin, umaalalay, at nagsasabi ng ating pangailangan. Praise be to the living God. Napakabuti po. Napakabuti na meron tayong Diyos. Kung pupunta ka ho sa Malacanang, kakausapin mo Pangulong Duterte, malay mo, saang room siya doon nandun. Di mo alam pumasok. Ngunit kung mayroon kang kasama na taga roon, kasama mo po malapit sa Pangulo, papasok ka pa lang doon sa gate, naku,
ay talagang pinagbubuksan ka na ng pintuan. Hindi mo alam kung saan, pero wala, susunod ka lang doon sa kasama mo at dadalhin ka niya mismo kakatok doon sa opisina ng Pangulo at walang problema, walang papansin sa inyo, dire-diretso ka. At ngayon kaharap mo na ang Pangulo. Siya po ay ang ating Panginoon Jesucristo. Tulad sa ating pakikipag-usap sa kalangitan sa ating Ama. Ang ating Panginoon, ang ating mediator, ang ating Panginoon, ang ating tagapamagitan. May problema ka ba ngayon? May suliranin ka? Kaibigan, kapatid, bakit di mo sumubukang lumapit sa ating Panginoon? Ba't di mo subukang manalangin? Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Hesus, ako'y makasalanan. Napakadumi ko. Ako'y mayabang, ako'y lumayo sa inyo, ako'y suwail, ako'y naging relihiyoso lang. Nananangin-nangan ako sa sarili kong kakayanan, hindi ako lumapit sa inyo. Ngunit sa oras na ito, nais ko pong magsisi sa aking kasalanan. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Thank you sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Ganon din, Panginoon. Ngayong ako'y ligtas na, tinuri mo na akong anak, kasama ng pamilya ng Diyos. Ako naman po'y lumalapit pa sa inyo. Hinihiling ko, katagpuin mo ang aming pangailangan. Lalo na ho sa panahong ito ng coronavirus. Marami ang kulang sa pangailangan sa buhay, kulang sa pagkain, kulang sa salaping gagastusin, kulang sa kalusugan. Dakilang Diyos, hinihiling ko, katagpuin mo ang aking mga kapatid, katagpuin mo ang aking mga kaibigan na mayroong pangangailangan. Dakilang Diyos, kapatid, humanda ka. Tanggapin mo ang kagalingan sa iyong pisikal na katawan. Itaas mo ang iyong kamay na katulad na sa akin. Itaas mo, humanda ka sa pagtanggap. At ako'y mananalangin sa iyo. Manampalataya ka na ang Diyos ay nananandirian at kasama ka. Siya'y tagapamagitan natin sa pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa pangalang Jesucristo, ipinahayag ko ang iyong kagalingan. In the name of Jesus, I release the healing power of Jesus right now. Release the power of Jesus right now. In Jesus' name. He'll receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. Lumaya ka na sa sakit na cancer. Natunaw na ang bukol. Yes, yes, yes. Nawala na ang cancer sa iyong dugo, cancer sa iyong buto, cancer sa iyong kalamnan, sa matres. Nawala na in the name of Jesus. Natunaw na ang bukol. Natunaw na in the name of Jesus. Yes. All form of sicknesses, diseases ngayon din, natunaw na ang virus, natunaw ang bacteria, ang germs ay nawala na in the name of Jesus. I declare death upon the disease. I declare death upon that virus, bacteria in the name of Jesus, upon that cancer cells in Jesus' mighty name. I release the healing power of God in Jesus' name. Lord, open the heavens sa kapatid na itong nangangailangan. And Lord, release the financial needs, release the emotional healing. Lord, I pray in Jesus' name, release now in the mighty name of Christ, our Lord and our Savior. Hallelujah. Receive it now with your faith. And the Lord, receive it. Receive your faith in the Lord. Release His blessing in answer to your prayer. Hallelujah. 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 Sabihin mo nga po, hallelujah, glory to God, glory to Jesus, my great high priest, my mediator, my intercessors, my advocate. Yes, hallelujah, hallelujah. Kapatid, kung ikay nanalangin ng bukal sa iyong puso at lubos ang pananampalataya, umasa ka, tinanggap mo na ang biyaya ng Diyos na buhay. Manatili kang nakatayo, bukas mo ang iyong mga palad at tanggapin mo ang aking benediction o basbas. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig
upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. 3 amen. 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 Amen.